Hi guys! Welcome back po muli sa aking YouTube channel. Ngayon nga guys, ay gagamitin natin yung acrylic gel na galing sa JL Essential. Nagamit ko na rin naman siya dito sa ayan, ibang daliri ko, ayan. Ayan, pero may tinira akong isa para sa inyo syempre. Papakita ko sa inyo guys kung paano ko ito gagamitin, kung ano yung quality niya. Kasi parang na-curious talaga ako dito guys kung paano siya gamitin and kung matibay ba siya, mas matibay ba siya sa polygel na ibang brand. Bumili ako ng isang peraso, clear lang to guys, tapos kukulayin na lang natin nung kakulay nito, tapos lagyan natin ng chrome. And syempre kung ikaw ay bago pa lamang po sa aking YouTube channel, please like, share, and subscribe, at huwag mo pong kakalimutang i-hit ang ating notification bell para lagi ka pong updated sa aking mga ilalabas na video. So watch this. Simulan na natin guys. Gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep... Ito guys, hindi ko nalilinisin kasi hindi tayo pwedeng magmatagal dahil alam nyo naman, meron tayong inaalagaang 3 years old na bata. So ayan, tsaka mukha namang malinis yung kuko ko, diba? So, unang gagawin natin ay ibabap natin. Ito nga guys, yung gamit kong bap, ilang beses ko na itong naisama sa vlog at ilang beses ko na ito talagang sinasabi na ito yung ginagamit kong bopper. Yan, sobrang rap nito guys, kaya pagka bagong-bago to, mag-iingat kayong gamitin to kasi nakakasugat siya, lalo na kapag tinatagalan natin sa ating ganito, yung mga cuticle. Kaya kailangan ingatan nyo siya. Ayan, ganyan na ako mag-bop, tsaka madiin ako mag-bop kasi gusto ko talaga matanggal yung excess oil o yung mga makikintab o madudulas sa ating kuko. Pili lang ako ng kasukat muna ng ating hinlalaki. Yun, yung gamit ko dito guys, nail tips lang, ganito lang. Hindi ako gumamit ng soft gel. Ginagawa ko kasi pag masyadong mahaba yung kuko ko, ginugupitan ko siya kasi hahaba rin naman siya kapag habang tumatagal, habang umuusog yung extension. Mahaba din naman yung kuko natin. Kaya mas gusto ko na medyo maikli lang yung mismong kuko, tsaka natin siya lalagyan ng nail tips. Kapag ako nag-extension guys, hindi na ako naglilinis ng gusto kasi babap din naman siya. Tsaka kasi kapag pinupush, wala rin naman ako masyadong cuticle, tsaka hindi rin naman sinasagad dyan, kaya hindi na ako naglilinis ng kuko kasi nga meron akong binabantayan. Yan, ganito yung ginagawa ko kapag sumusobra yung gilid. Hindi siya nagsusukat. Minsan kasi mga ganon, yung pang ganito, mga nail tips o kaya soft gel, minsan siya sa gilid, yung sobra-sobra, ginugupit ko siya. Yun, kapag atas mo mag-bap, lagay muna tayo ng dehydrator. Air dry lang siya kasi mabilisan lang kasi nga natutuyo siya sa hangin. Tapos pagkatapos mo mag-nail dehydrator, lagay tayo ng primer. Yung iba, kapag nagpa-primer, pinapatuyo nila, sinasalang nila sa UV. Pero ako guys, hindi ko siya pinapatuyo. Hinahayaan ko lang siya kasi air dry lang din naman siya para sa akin. And yung iba, kapag nag-a-apply ng base coat, pagkatapos magdikit ng ganito. Pero ako, mas preferred ko na mag-apply muna ng base coat bago ako mag-apply ng nail glue, mag nail tips. Wala na, parang feeling ko kasi parang mas kakapit yung yan. Tapos kasi itong 6-in-1 guys, siya, pwede siyang base coat, pwede siyang nail glue, marami siyang gamit, pwede siyang top coat, pwede siyang pang extension, yung ganito, magbibuild ka, pwede, marami siyang, mamaya ilalagay ko dyan yung picture, kung para sa yung 6-in-1 na glue na to. So, yun. Tapos kapag katas mo mag-base coat, salang mo lang siya into 60 seconds. Kapag magsasalang kayo guys sa UV, iwasan nyo yung mga gamit nyo na ganito, katulad ng acrylic, polygel, ganyan, mga top coat, base coat, iwasan nyo na nasa harap ng UV kasi nakakatuyo siya ng katuyo siya ng mga polish, ganyan. Baka matuyo yung mga gamit nyo. So yun yung mga dapat iwasan nyo kapag nagaganyan kayo. So pagkatapos nun, ayan, diba sabi ko nga pwede rin siyang nail glue.
Apply lang tayo ng ganito. Para ka lang nag-apply sa soft gel. Pero yung ibang ginagamit, yung glue na parang Mighty Band. Yun ang madalas ginagamit nila. Kasi, mabilis to kasi matuyo, tsaka no hassle kasi tuyo na siya agad. Air dry lang din, tuyo na, ganyan. Pero ako, parang ito yung bet na bet ko talagang gamitin. Si nail glue ng Born Pretty kasi basta matibay kasi yung pagka nail glue niya. Nagaganda na ako kasi yung soft gel ko tumatagal. Matagal siya ng ilang week sa akin. Siyempre, dikit muna natin bago natin UV. Tapos, make sure mo talaga guys na walang bubbles. Bago mo siya itapat sa UV lamp mo kasi pag may bubbles siya, mahirapan ka nang tanggalin kasi ganun siya katibay. Hindi siya kagaya nung ibang nail glue na kapag naidikit mo na, pwede mo pantuklapin kapag may bubbles. Ito, make sure talaga na walang bubbles. Kasi mahirapan kang tuklapin kasi sobrang tigas niya. Ayan, tingnan mo, katulad nitong nasa ilalim. Ayan. Kaya minsan ayoko nang may lagpas na glue kasi dumidikit sa ilalim. Ayan, hirap tanggalin. Kaya lang, wala naman tayong choice kasi ganun talaga kapag may extension. Minsan may mga glue sa ilalim. May mga lumalagpas. I-ano lang natin ulit siya sa UV lamp kasi para sure talaga na tuyong-tuyo talaga. Baka mamaya biglang mag-chip. Kaya ako minsan ganun sa client. Pagkatas kong mag-UV lamp dun sa yung rotating stand na UV lamp, pagkatas ko doon, pinapasalan ko dito para talagang tuyong-tuyo. Sure na tuyo yung ating nail glue. So, ayun, ngayon, first time ko lang gagamitin tong aking nail clipper na bago kong bili sa Born Pretty. Alam nyo ba, na itong mga kuko na to, ginawa ko yung bilog, tapos mahaba siya. Tapos, nahirapan akong gamitin. Nahirapan akong kumilos. So, ginawa ko, pinutulan ko siya ng ganyang kaikli. Diba? Ang haba niyan. Naku, papakita ko sa inyo mamaya yung picture. Yun, taras naman pala. Takot ako kala ko hindi Tapos yun, pagkatapos mo mag-square dyan, kita mo yung gilid. Depende sa inyo, bahala kayo kung anong gusto nyo shape. Pero kasi ako bawal, kasi may mga bata ako. So, kailangan medyo putol yung gilid para hindi ako mahirapan na umilos, tsaka hawakan sila. Tapos yun, pagkatapos mong in-nail clip yan, gawa ka lang nung gusto mong shape. So, dito, i-nail file mo lang. So, kailangan pag nag-nail file ka, ayan, pantay siya. Hindi pa ganyan, hindi pa ganon, hindi pa ganon. Para yung, itong mismong kukumuat yun, magpapantay. Diba? Ganon din sa kabila. Ang hirap talaga pag sa sarili. Kaya minsan tinatamad akong magawa ng sarili ko kasi nahihirapan ako. Kailan ba mayroong magagawa sa akin ng ganito? Ayan, kapag katapos mo yung harapan naman, minsan kasi nanghihinayang ako magpagawa sa iba. Tapos hindi mo nagustuhan or minsan ako magpagawa sa iba kasi gagastos ako. Ayokong gumastos para sa ganito, sa kukulang. And then, kapag okay ka na dun sa sukat at saka sa shape, yung haba, yan, okay ka na. Yung itong mga yan, kasi pag kinapa mo yan, meron siyang parang nakaguhit hangganan ng mismong extension, tsaka yung mismong kuko mo. Nung una, hindi ko to alam guys, nung mga nagsisimula pa lang ako mag-extension. Hindi ko alam kung bakit ginaganon nila. Ngayon, napagtanto ko na para pala yung maiwasan na mas mapabilis yung pag-chip. At saka para wala rin siyang umbok.
Para sa akin, based on my experience lang. Yun. Kasi pagka may ganyan siya, parang mabilis siyang pasukan ng tubig. Parang mabilis siyang mag-chip. So, ang gagawin mo pala dapat, i-ano mo siya. Pwede mo siyang i-nail file, pero yung iba gumagamit ng nail drill para mas mapabilis yung pagganto nila. Pero kasi ako, dahil nga hindi naman heavy duty yung aking nail drill, bukod pa doon ay maingay at nasusugatan ko yung sarili ko. Mas okay na ako sa ganito. Importante lang naman hindi siya yung parang nakaangat. Tsaka para lang mag-ano siya, yung totoong kuko mo, tsaka yung extension mo, parang magpantay. What? Tapos huwag kayong mag-alala dun sa base coat, kasi nandyan pa rin naman yan guys, kahit na na-damage mo ng iyong nail file. Andyan pa rin yan, di naman mawawala yan. Parang mag-blend silang dalawa. Kapag ginano mo siya, kinapa mo siya, ayan, nakikita niyo ba? May guhit lang siya, yung hangganan niya. Pero, pag kinapa mo siyang ganun, hindi na siya yung parang merong nakapatong. Ganun yung pakaramdam. So, pagkatapos mo niyan, pwede kang gumamit ng alcohol o kaya cleanser. Tapos, wipes. Pwede rin. Pang nail wipes. Pagkatapos mo niyan, ito na, ganito. Ito guys, first time ko lang ito ginamit. Ito sa mga kuko ko. And, ang pinaka nagustuhan ko dito, kasi nga dahil acrylic gel siya, para siyang polygel, pero acrylic siya. Yun yung type, parang yun yung pagkakaano ko sa kanya. Para siyang acrylic, kasi yung quality niya acrylic. As in, matigas siya. Ayan o, tingnan mo to, matigas. Kahit magkusot ka, maglaba ka, magkuskus ka, or magkusot ka dyan araw-araw, magugus ka ng pinggan araw-araw. Ang style niya, parang acrylic. Ganun siya katigas. Hindi kagaya kaya pag kay polygel. Si polygel kasi is gum gel, kaya kapag lagi siya nababasa, lumalambot siya. Para siyang bubble gum, ganun. Diba pag nababasa, lumalambot. So, yun yung tingin ko sa dalawang to yung pinagkaiba nila. Pero, ang style kasi niya para siyang polygel. And, meron tong sariling solution guys. Huwag nyo na akong gayahin. Ginamit ko lang to. Kasi nga, wala akong solution na nabili nito. Dahil hindi ko alam na may solution tong sarili niya na parang sa acrylic powder, di ba meron siyang sariling meron siyang sariling solution. Ngayon, ito ay alcohol lang to. Pansamantala lang, ginamit ko lang siya. Huwag niyong tutularan yung gagawin ko kaya ko lang ginamit yung alcohol kasi wala akong choice dahil wala akong solution guys. Kailangan ko siyang gawin kasi hindi ko siya magagamit. Kailangan kong gamitin yung alcohol kasi wala akong gagamitin na solution. Hindi ko magagamit si acrylic gel. And kaya sinasabi kong huwag niyong gamitin kasi nga may sarili siyang solution. And nung ginamit ko siya dito sa ibang kuko ko, sinubukan ko siya kung gagana ba kapag alcohol. Ang nangyari guys, para siya nagkaroon ng mga bula sa dulo. Papakita ko mamaya pagkatapos. Kapag gumamit ka ng polygel na alcohol yung gamit mo, pwede, di ba? Walang deadma, parang walang nangyari. Pero dito kay acrylic gel, hindi siya maganda. Parang ganun, para sa akin. So, huwag niyong tutularan yung gagawin ko. Ginamit ko lang ito talaga pansamantala. Kapag huwag niyo siyang isasagad sa mismong balat. Kasi kapag tumubo siya guys, so, ayan. Pagkatapos mo yan, tapos ayun, ang pinaka nagustuhan ko kasi dito sa acrylic na to, kahit manipis lang ilagay mo, hindi siya basta-basta napuputol. Sabi ko nga sa inyo, hindi siya basta-basta napuputol, hindi siya mabilis mag-crack. Ganon yung sa akin. Hindi siya mabilis mag-crack. Yung, di ba nail tips yung gamit ko? Yung mga dati kong polygel, pag nail tips ang gamit ko, automatic yan mga wala pang 1 week, nagka-crack na yung gilid, diba? Tapos napuputol na siya ng kusa. Pero, ang napansin ko dito kay acrylic gel, yun, kahit may hangganan siya, kahit na naglaba ako, nagpusot ako, sabi ko nga sa inyo, hindi siya mabilis na
nagka-crack sa gilid. So, ayan. Ito nga yung sinasabi ko sa inyo, na kapag alcohol yung ginamit nyo sa kanya, at kapag hindi yung mismong solution niya, tingnan nyo siya, guys. Hindi ko kasi alam kung paano ko siya i-capture. Ayan o, nakikita nyo ba yung parang mga bilog-bilog na yan? Kita nyo ba? Ayan o, yan. Ayan o. Yan yun. Para siya nagbababble. So, kailangan pala kapag sa JL Essential at acrylic yung gagamitin nyo, kailangan meron kayong sariling solution. Hindi ko lang kasi alam nung una, kaya kala ko gagana kapag alcohol. So, ginamit ko alcohol. Kasi ngayon naging resulta niya. Ayan o, parang yung mga bubbles. Ayan o, diba? Nakikita niyo ba yan? Yan. Kaya wag niyo akong gagayahin. Pansamantala lang yan kung hindi niyo pa talaga kayang bumili. Or kung nag-unti-unti lang kayo, ganyan. Pero syempre, kung gusto niyo na mas maganda yung kalalabasan ng gawa niyo, ganun ang gawin niyo. Bibili talaga kayo. Then kapag katapos mo niyan, pwede niyo nang i-nail file. Yun. Kapag nagne-nail file ako pati ilalim yung ganito kasi minsan kasi gumagano na extension, parang naiiwan siya. Yun, pagkatapos niyan, yun. Ito kasi yung pinaka-hate ko kapag mga polygel eh. Ang hirap mag nail file. Yun, kaya kailangan mo siyang i-nail file sa ibabaw kasi para yung mga hindi maayos na texture ng pagkakapahid mo ng polygel o kaya ng acrylic gel ay magpantay. Tsaka maganda din siyang tignan. Yan, kapag okay, sa tingin mo okay na, pwede mo na siyang lagyan ng cleanser ulit o kaya ng alcohol, sprayan mo. Tapos, kung nakita niyo naman yung mga lagpas-lagpas dito, pwede naman kayo gumamit ng nail drill para maiwasan din yung ano. Kasi guys, yung pag nagne-nail drill sa mga gilid, ang advantage niyan is para maiwasan yung kapag umuusog siya, katulad nito kapag umuusog siya, hindi siya bumubuka sa gilid. Yun din yung purpose kung bakit hindi nga siya pwedeng isagad or ipatong sa mismong cuticle area natin. Yung mga ganyan, mga extension, mga soft gel, mga polygel, acrylic, or mga gel polish. Yun yung purpose nun. Kaya bawal siyang ilagpas or idikit or ipatong sa mismong cuticle area natin. Kasi para kapag tumubo siya, wala siyang nag-chip sa ganito. Yun talaga yung purpose nun. Kaya tingnan mo, ayan, kahit umusog siya, umuusog lang siya pero hindi siya napapasukan ng tubig. Tapos hindi na rin siya nag-chip. Ayan, nakadikit pa rin siya sa mismong kuko. Yan talaga yung purpose nun. Kaya sinasabi nga na bawal nga siyang idikit sa mismong cuticle. Tapos niya, ang kulay na ito, hindi ko na to nilalagyan ng base coat kapag tapos kong mag-extension, kapag tapos kong mag-nail file at saka mag-buff. Nidiretso ko na yan sa pag-apply ng cutics. Kasi, kakapit na dyan yung gel polish natin. So, ayun, kapag apply mo ng gel polish, ganun ulit, bawal siya ulit idikit, isagad, ipatong sa inyong cuticle area. Para kapag tumubo nga siya, walang chip. Yan, first coat. Lagay ulit natin sa ating UV lamp, 60 seconds. Pagkatapos niyan, apply tayo ulit ng second coat. Tapos mag-apply ng second coat. Kahit 30 seconds guys, pwede na. Pero sa iba kasi 60 seconds. Ako din para tuyong-tuyo pag sa mga client ko. So kapag katapos niyan, so ayun na. Pwede nyo na itong lagyan agad ng top coat guys. So yun lang naman guys yung ating video for today. Sana ay nakapulot kayo muli ng aral mula sa akin. Kung ikaw ay bago pa lamang po sa aking YouTube channel, please like, share, and subscribe. At huwag na huwag mo pong kakalimutang i-hit ang ating notification bell para lagi ka pong updated sa aking mga ilalabas na video. So yun lang naman guys. Thank you for watching. Bye!